Shut up and sit down. Wala nang intro-intro. Simulan na natin ang kwento. Magaling at maligayang pagdating. Mahusay at nakapunta ka sa lugar na ito. Nangangahulugan lang na mainam mong nagampanan ang lahat ng pagsasanay na ginawa sa iyo. Wika ng isang tinig. Pero wala akong makita. Hindi ko alam kung sino ang nagsasalita. Pero isang pamilyar na boses ang narinig ko. Alam kong narinig ko na ito noon. Nang muli itong nagsalita. Nandito ako, Apo. Napalingon ako sa pinagmula ng tinig. Isang lalaking nakasuot ng puti. Lo, ikaw ba talaga yan? Tanong ko dito. Ang nakikita ko ay ang ama ng tatay ko na pumanaw noong 10 taong gulang pa lamang ako. Malapit ako sa kanya noon. Marahil na din siguro sa aking katayuan. Hindi nyo na itatanong. Bago pa maapula ang sultanato ng Malaysia, ang aking lolo ay isa sa mga itinuturing na mataas na tao sa sinilangan kong bansa. Malawak ang sakop na lupain at mataas ang katungkulan sa ilalim ng pamumuno ng sultan. Pero noong mariporma ang gobyerno ng Malaysia, nawala din ang katungkulan ng aking lolo. Pero nanatili ang pagkilala sa angkan namin bilang mahalagang pangkat ng bansa. Balik tayo sa kwento. Nung nagsalita ako, kaagad niyang ibinuka ang kanyang mga braso at niyakap ako. Binabati kita, Anwar. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya dahil nakarating ka sa antas na ito. Napapanahon na din para manahin mo ang mga kakayanan ng mga manikyad na kagaya mo. Ang manikyad ay katagang lumad na ang ibig sabihin ay tagapagmana. Hindi ko po lubos maunawaan kung ano ang aking kapalaran, pero kung nakalahad ito sa harapan ko, buong puso ko po itong tinatanggap. Wika ko sa lolo ko. Kung ganon, lumuhod ka. Tanggapin mo ang basbas mula sa ating angkan. At sa di ko maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang natupok ang suot kong pang-itaas at may nararamdaman akong parang gumuguhit na sakit sa likod, dibdib, mga braso at binti. Habang nagaganap ang mga pangyayaring iyon, naririnig kong nagsasalita ang lolo ko. Magmula sa oras na ito, ikaw, Anwar, ay kinikilala ng lahat ng mga ninuno natin. At ikaw ay binabasbasan ko sa ngalan ni Allah. Matapos sabihin ni lolo ang mga katagang iyon, nawalan ako ng malay. Dahil hindi ko na kinaaya ang sakit at init na nararamdaman ko.
At nung nagising ako, una kong nakita ay ang kisame ng bahay namin. Inikot ko ang paningin ko at nakita kong nakahiga na ako sa silid ko. Akmang babangon ako, ngunit iniangat ko ang aking mga kamay at napansin kong may mga nakasulat sa aking braso. Agad akong napabalikwas at tinignan ang katawan ko. May mga nakasulat din sa katawan ko. At lumapit ako sa salamin upang tingnan ang likuran ko. Positibo. May mga nakaukit sa balat ko na mga titik na wikang Arabic. Agad akong lumabas ng silid na walang pang itaas. At nang nasa sala na ako, naroon ang aking kapatid na babae na si Nurhaina. Napasigaw ito dahil sa gulat. Allahu Akbar. Ito ang wika niya. At pagkatapos niyang magsalita, yumukod ito. At narinig kong patakbo ang tatay ko sa kinaroroonan namin. Anong? Hindi na nito napatapos ang kanyang sasabihin. At unti-unti itong yumukod. Alhamdulillah. Dininig ni Allah ang kahilingan ko. Masayang wika ng tatay ko. Pero anong kahilingan ang tinutukoy niya? Yun ang tanong sa isipan ko noong mga panahong iyon. Ano pong kahilingan, Baba? Tanong ko sa kanya. Iginawad na sa iyo ng ating mga ninuno ang basbas. Nakapasa ka sa mga pagsubok, anak. Nasa katawan mo na ang basbas ng ating angkan. Wika ng tatay ko. At tinignan ko ang mga braso ko. Nakita ko ang mga animo ay mga peklat na nakaukit sa balat ko. At nang tignan ko itong mabuti, mga titik ito na nakasulat sa wikang Arabic. Alam ko sa sarili ko, wala ito sa katawan ko noong mga panahong bago maganap ang ritual sa bundok. Gayunpaman, alam ko na din sa sarili ko na nakasulat at nakatakda ito para sa akin. Baba, nararamdaman ko din po ang sobrang gaan na pakiramdam. At alam ko po, Baba, hindi na ito ang normal na lakas ng pangangatawan ko. Wika ko sa tatay ko. Anwar, anak, taglay mo ang kapangyarihan ng isang manikyad. Kapangyarihang ipinamamana sa ating lahi daang siglo na ang nakalipas. Ang tanging bilin ko sa iyo, gamitin mo ito sa tama at huwag mong ipagyayabang ang kung anong meron ka. Manatili kang nakaapak sa lupa sa kabila ng nakamtan mong kapangyarihan. Dahil sa oras na gamitin mo ito sa walang kapararakan, maaari kang mapahamak at maaari kang kainin ng aral na ito o ang kaluluwa mo. Habilin ng aking ama sa akin. Opo, Baba, pagkatatandaan ko po.
At ang lahat ng pagsasanay na ginawa natin ay gagamitin ko para sa ikabubuti ng lahat. Pinangangako ko din po na gagamitin ko ang lahat ng natutunan ko para sa kabutihan at sa tamang pagkakataon. Wika ko sa aking ama. Bale, fast forward tayo. Lumipas ang maraming taon. Nakapag-aral ako ng kolehiyo. At dito ko naranasan ang una kong engkwentro. Isang hapon, habang naghahanda akong umuwi, nilapitan ako ng isa sa mga kaklase ko at inayang sumama sa kanila sa isang bilyaran. Dahil hindi nyo na itatanong, may kaalaman din ako sa larong bilyar. War, sama ka na. Wala kaming player eh. Wika nito. At dahil hilig ko din ang larong ito, sumama na ako. Pagdating sa bilyaran, parang wala lang. Normal lang din naman ang lahat. Kakaunti lang ang tao. Bale, may 6 na lamesa sa bilyaran at 2 lamang ang bakante. Nakita ko ang isang lamesa na walang naglalaro. Pero may nakalapag na bola at mga tako. Nung lumapit ako sa lamesa, kaagad akong hinarang ng isang lalaki. "Op, huwag ka dyan. Amin yan." Matapos iyong sabihin ng lalaki, agad naman akong umalis bilang respeto at lumapit sa isang lamesa na wala ding naglalaro. Pero humarang lang ulit ang lalaking yon at nagsalita. "Ang tigas din ng ulo mo, Noy. Sinabi na namin na amin ang lamesang ito." At agad naman akong tumalikod dahil sa ayaw ko ng gulo. Pero nagulat ako dahil hinatak ako ng lalaking iyon at inundayan ng suntok. "Bastos ka! Di mo ba ako kilala, ha?" Tanong nito habang hawak ang kwelyo ng uniforme ko. Naging kalmado lang ako dahil hanggat maaari ay ayaw ko ng gulo. Pero ang susunod na ginawa ng lalaki ang talagang nakapagpainit ng ulo ko. Dinuraan niya ako sa mukha. Sabay tawa ng nakakaloko. "Wala ka pala eh." "Pwe!" Wika nito. Sabay bitaw sa damit ko. "Kaibigan, tila nagmamalabis ka na." Wika ko dito. Lumingon ito sa akin at naglakad pabalik. At akmang itutulak ako ng lalaki. Nag-usal ako ng isang dasal sa isipan ko. Laking gulat ko dahil parang hinawi ng kung ano ang kamay ng taong yon. At nagulat din ang lahat ng naroroon dahil alam niya na hindi pa siya nakakalapit sa akin ay nahawi na ang kamay niya. Matapang ka ah." Wika nito. Matapos magsalita ng lalaki, nagsipagtayuan na ang mga kasama nito. Yung mga kaklase ko naman, nagsipagpulasan dahil sa takot. "Mga kasama, ayoko ng gulo. Ayoko makipag-away."
wika ko sa mga taong naroroon. Walang away na magaganap dito, pero may magugulpe ngayong araw. Wika ng isa sa kanila. At alam ko sa sarili ko na may paparating na gulo. At ito ang unang beses na kakailanganin kong ipagtanggol ang sarili ko. Hinawakan nila ang ID ko at nagsalita. Anwar Paduan pala ang pangalan mo. Isa kang Muslim? Wika nito. At ang iba naman ay umaktong animo ay nagdadasal na kagaya ng mga Muslim. Ang mga aktong iyon ay tahasang panlalait sa relihiyon namin. Kaya mas lalong nag-init ang ulo ko, dahilan para kaagad akong nagsalita. Mapapalampas ko ang mga ginawa ninyong panlalait sa akin, pero hindi ang pangungutya ninyo sa ngalan ng Islam. Ibinaba ko ang aking bag at biglang itinaas ang aking kamay, sabay sabi ng Allahu Akbar. At isa-isa ko silang nilapitan. Akmang susugod sila sa akin. Nang usalin ko ang mga dasal na itinuro sa akin ng aking ama sa isipan ko. Sabay turo ng mga kamay ko sa mga taong papasugod sa akin. At sa tuwing natatapatan ito ng mga kamay ko, agad itong tumatalsik. Nang bigla akong nakaramdam na may tumatakbo na papasugod mula sa likuran ko. Nang lingunin ko ito, yun yung lalaki kanina. Lumakad ako palapit sa kanya para salubungin ito. At nung mga 1 metro na lang ang layo nito sa akin, tinutukan ko ito ng daliri at bigla itong huminto. Na animo ay natigal po. Itinaas ko ang aking kamay na nakaturo at napansin kong sumusunod din ang kanang kamay nito. Marahan kong inikot ang aking kamay at ganon din ang nakataas na braso ng lalaki. Animo ay pinipilipit ito at bigla itong nabali. Alam kong bali na ito dahil dinig na dinig ko ang paglagutok ng buto nito. At napahayaw ito sa sobrang sakit. At dahil sa nangyari, bigla na lang nagpulasan ang lahat ng mga kasamahan ng lalaki. Habang naiwan naman na nakaluhod sa lupa at namimilipit dahil sa pagkabali ng kanyang kamay. Tandaan mo ang araw na ito. Babalikan kita. Wika nito sa akin. At agad tumayo at kumaripas ng takbo papalayo sa bilyaran. Lingid sa kaalaman ko na ang taong iyon ay isa palang kasapi ng pangkat na may kaalaman sa lihim na karunungan. Pag-uwi ko sa bahay, kaagad kong sinabi kay Baba ang nangyari. Bakit mo sila pinatulan, Anwar? Hindi ba kabilin-bilinan ko na huwag mo itong gagamitin sa walang kapararakan? Galit na wika ng tatay ko. Pero Baba, linait nila ang mga aral ng Islam.
Isang bagay na hindi nyo rin palalampasin kung kayo ang nasa kalagayan ko. Baba, ginawa ko lang ang tama. Tugon ko dito. At habang nag-uusap kami, nakarinig ako ng isang boses ng lalaki na animo ay tumatawag sa labas ng bahay. Kaya lumabas kami upang tignan kung sino ito. Paglabas namin ni Baba, nakita namin ang 6 na kalalakihan na nakatayo sa loob ng bakuran namin. Assalamualaikum. Anong kailangan ninyo sa ganitong oras ng gabi, mga kapatid? Tanong ng tatay ko. Ang sadya namin ay ang binatang yan. Sinaktan niya ng husto ang aking anak. Nabali niya ang kamay nito. Mariing wika ng lalaki. Kaagad namang tumingin si Baba sa akin at nagwika. Kung ganon, maaari bang pag-usapan natin ito sa loob ng aking bahay? Tugon ni Baba sa kanila. Okay, so hanggang dito na lang muna guys, no. Abang-abangan nyo po yung karugto ng mga kwentong ito at pasensyahan nyo na po yung boses ko, no. Boses ni Lagang Baka na hindi pa lumalambot. Pasensya na rin po kayo kung medyo yung voice changing po natin hindi po ganun ka-precise sa ngayon kasi alam mo naman po, hindi po maganda yung kondisyon ng ating boses, pero para po sa inyo to, para madugtungan ko na lang po yung kwento ni Anwar. Kayo na lang po yung bahala dyan, ano. And marami pong salamat sa mga sumusuporta at palaging nakikinig sa kwento natin. Kaya pagpalain po sana kayo ng Diyos Ama. And salamat po sa lahat ng mga members at supporters ng channel natin. Mabuhay po kayong lahat. At muli po, marami pong salamat sa pagsubaybay ninyo. At ito po si JR. Kayo po ay laging nakikinig sa lihim na aral.